sa ating Panginoon. Ayan. May tanong ako mga kapatid. Sino na po ba yung tumanggap sa ating Panginoon ngayon? Sino tumanggap ng kaligtasan? Ayan. Amen. Amen. Sabi dito, at ngayon kung paano natin tinanggap si Jesus Cristo bilang tagapagligtas natin, magpatuloy tayo mamuhay na kasama niya sa paano paraan po kapit na mamuhay na kasama ng ating Panginoon. Sinasabi sa Colossians 2:6, sabi dito, ang Bible daw ay madalas na kinukumpara ang buhay sa isang paglalakad dahil ang buhay sa journey. Ayan, ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon is a journey of faith. May idea na yun, kapatid. Ito kapatid, din tayo nananatili nakaupo lamang dito. Sarap ng upo natin. Sa buong New Testament, ito yung katuruan. Tinuturuan tayo paano maglakad sa karunungan, paano tayo tinuturuan maglakad sa pag-ibig, tinuturuan tayo kung paano maglakad sa liwanag at pagsunod sa Diyos. At sinasabi rin sa atin na dapat tayo lumakad tulad ng paglakad ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kung natatandaan natin lagi ka, pag ipipray tayo, tayong kalooban niya lamang Panginoon na sa mapangyari nawa sa ating mga buhay. Nawa kahit konti lang, di ba lagi natin pinagpipray, Lord, kahit konti lang, makuha namin yung paglalakad ninyo. So hindi lamang yung tinatawag yung paglalakad ni Lord, kundi may katawagan din tayo para lumakad kasama ang ibang tao. Like this. Ito yung mga tatlong dahilan na kailangan lumakad. Bakit ba kailangan natin lumakad na kasama ang ibang tao? Ito yung tatlong dahilan. Kasi mas ligtas tayo. Ito yung pinaka-savior na halimbawa natin. Naranasan na ba natin na maglakad sa isang madilim na lugar? Diba? Lahat naman. Lalo pag sa gabi at tahimik sa lugar. Nakakatakot at nakakabahala po niya. Naranasan nyo na yan. Pero kapag may kasama ka, mas nagkakaroon ka ng confident. Yeah. Pagkiramdam na seguridad ka, yung secured ka. Feeling na security ka. Yung lahat ng problem, ganito yan. Alam niyo, may example ako dyan. Kaya kasi ni Pastor, pagka mag-anak po kami, kami na nitatanong. Pag kasi may patay sa amin, takot po talaga kami sa mga namamatay namin kung mag-anak ko yan. Kaya kapag natutulog po kami, hindi pwede matulog isa. Kailangan marami kami natutulog. Kapag may umampo ng lamok, hindi namin yan kakamutin kasi takot kami baka makitaan ng ito. Diba? So, yung ginagawa natin, pag nagkakasama kami, malakas na yung loob namin. Nakakatulog na kami na mahilig at nakakamp na kami. Pero yung buhay lang, pag-iisip mo kasi, it's only the mind, takot ka. Diba? Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na harapin natin ang problema na tayo lang mag-isa. Ayan. Kapag may kapatid tayong kasama sa ating journey, anuman klase yan, maaari tayong magdasal. Papalalahanin sa atin at tutulong sa atin kapag tayo ay malina. Yun yung purpose, bakit kailangan natin lagi may kasama. So number 2, mas may suporta tayo, ayan. Kailangan may suporta tayo sa ibang tao. Sa paanong paraan? Ang buhay hindi isang 50-yard dash. Ito yung, hindi kailangan kasi pag 50-yard dash, ito yung example na kailangan sa 5 seconds, maka 460 meters ka, ganyan siya dapat pabilis. Pero sa buhay Kristiyano, ito yung dapat natin ginagawa lamang. Sabi natin ni Pastor lagi, kailangan marathon lang. Hindi natin kailangan mabilis. Kailangan natin ng pagtitiis at katagagan kapag tayo lumalakad na kasama ng ibang tao. Nagbibigay sila ng encouragement, strength, energy upang magpatuloy tayo hanggang sa finish line. Siguro habang nagkukwentuhan tayo, nagmamarathon tayo, pwede naman sikat-sikat siguro yun niya. O kapatid, anong nangyari siya? Ba't nanghina ka? Ito ako para palalakas ng kita. Ganun yung mga kapatid na kailangan natin na makasama. May mga panahon na tayo ay napapagod. Aminin naman natin yan, totoo naman talaga. At nawawala ng pag-asa. Kahit naman ako din. At gusto ko na rin subuko. Ngunit ang isang kaibigan ng mananampalataya
ay maaari magsabi, sabi ng pastor, kaya mo yan. Diba? Kasama mo ako at kasama natin ang Diyos. Ito mga batang to, kaninang umaga pa to eh. Sinasabi niya lagi, Diyos ko, Diyos ko. Eh, parang naman siya na kay Diyos na eh. O, paano naman kami, anak ko? Sinasarili niya. Sinasarili niya. Sabi, Panginoon ko, Panginoon ko. Panginoon natin. Oo, maloko kong batang ko. At selos tuloy ako. So, okay. Number 3, mas matalino yan. Smarter tayo dapat. Mas marami tayong natutunan kapag tayo lumalakad kasama ng iba kaysa kapag tayo ay mapag-isa. Kung ikaw ay naglalakad mag-isa sa maling direksyon, eto tayo, maaaring hindi mo agad mapansin na ikaw ay naliligaw. Ngunit kapag may kasama ka, maaaring mapansin niya na lumilihis na tayo sa tamang landas at matutulungan tayo na bumalik sa tamang direksyon. Ito yung mga tunay na kasama sa pananampalataya. Sa Christian life, kailangan natin ang ibang tao upang tayo ay makorek, upang tayo ma-encourage, at upang tayo ay mag-guide ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ito yung mga kapatid natin eh. Habang tayo lumalakad kasama ibang tao, natututo tayo ng mas mahalagang bagay. Ano ito mga kapatid? Ano yung natutunan natin sa mahalagang pagpapahalaga natin? Ito. Natututo tayo magkasama. Natutulungan, kakaroon ng unity. Natututo rin tayo umitig sa isa't isa. So, ito yung community natin. Sabi nga ni Pastor kanina sa call na kanina, talagang Sunday po talaga wala ako, lagi na ako nire-request. Hindi po talaga siya ako pwede. Nag-aaral po kasi talaga ako. Bakit ako nag-aaral? Kasi itong pastor natin na to, from since 2011, sinasabak na po ako ng sinasabak na wala akong kaalam-alam talaga. So sabi ko, Lord, bigyan niyo ako knowledge, wisdom. Kapag sinasabak ako ng mabuting pastor namin, kailangan may alam ako, kailangan may knowledge ako. Diba po? Kaya ngayon, pag may kami, di ba pwede nag-aaral ako ganito. So yan yung matutunan ko sa pagkakaisa sa isang espiritu, sa pagpapahalaga ng ibang kapatid, at isang pagmamahal sa ibang kapatid, tulad ng ginagawa natin ngayon. Amen po. Sinasabi sa Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. Hindi nais ng Diyos. Pag lumakad tayo, kasama ibang tao, nakakahanap tayo ng isang lugar kung saan natutunan tayo mapagmahal, ayan, tumanggap, na maging bahagi ng isang pamilya. Pamilya po ba't ano yun ang kapatid? Amen. Ang paglalakad kasama ng ibang tao ay nagtuturo rin sa atin ng hospitality. Pagiging mapagpatuloy, sabi nga sa 1 Pedro 4:9, magpatuloy kayo maging mapagpatuloy sa isa't isa na walang pagreklamo. Magpapatuloy tayo mga kapatid. Amen. Amen. Sabi ko nga example ko nga kanina, bakit tumagal yung mga Israelita na umikot na paikot na 40 years? Kasi sabi ni Pastor, wala silang obey, hindi sila sumusunod. Kaya reklamo sila na reklamo, tumagal sila ng 40 years. So sa buhay natin, kapag tayo nagre-reklamo, iikot lang tayo ng iikot sa problema natin. Hindi tayo mabibigyan ng solusyon. Pero kapag ginayan natin yung 7 days, na ginawa ng mga tao na pinagawa ni Lord kay Joshua. Mababasa natin yung sa Joshua 6:1-20. Sabi ni Lord, tahimik lang kayo maglalakad. Pero sa ikatulong araw, kayo ay sisigaw at magigiba ang pader. Yun ang isusundin natin. Kailangan natin sa 7 days susunod tayo kay Lord na may pagtitiis at kahulungan. At kahit anong problema na dumating sa atin, kasi lapad man ang pader na yan, kasi natin naman nagtataas ng pader na yan, ay yun ibubuwag din ni Lord para sa atin. So, kanya-kanya tayong may pader sa buhay natin. Yung topic natin kanina. So, ilawak lang ni Pastor kanina yung expound yung message, di ba? That, ano kasi, with God natin is possible. It's God, all things are possible. All things are possible. Anong dahilan o excuse kung bakit ayaw mo magbukas ng tahanan sa iba? Ano yung mga dahilan natin, kapatid? Ito yung mga dahilan natin. Marumi kasi ang bahay ko eh. E dilinisin natin. Hindi namang problema yun eh. O kaya, ito, maliit lang po kasi ang bahay ko, kaya hindi tayo pwede mag-start. Pero alam niyo, sabi ni Lord sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan man o dalawa o tatlong pagkakatipid sa pangalan ko, ay nasa gitna nila ako. So napaka-blessed na may-ari ng bahay na to. Kahit maliit, di ba?
inaalaw pa rin tayo na magpatuloy sa Bible study. Hindi nyo man na itatanong, nung nag-start pa lang po kami, Sunday teacher na po ako, ano po ako ni Pastor noon, yung mga bata na sa bahay namin. Nalungkot yung puso ko kasi hindi namin bahay yung bahay ng biyanan ko. Ginawa ng biyanan ko, hindi kami inalaw. Pinaalis yung mga bata. Hindi ako nakapagturo sa mismong bahay nila. Kasi iba yung faith namin, iba yung spirito namin. So yung nakakalungkot. Pero ito, super blessed na blessed tayo. May pinagdadaunan tayo ng ganito sa isang lugar. Pinagdadausan natin sa salita ng ating Panginoon. Ano sinabi ng Lord? Isa o dalawa lang kayo ay nandun ako sa gitna ninyo. Imagine, nabubusog na kayo sa spirito, nabubusog pa kayo sa physical. May pagkain pa, may pa-aircon pa, hindi pa nakasimple. God is good. Di ba? So God is good. Ito yun hindi mahalaga ang laki ng bahay. Ang mahalaga ang laki ng puso na handang tumanggap. Thank you, Sister and Brother Adan. Ang bawat tao ay may belonging, isang paghahangad na maging kabilang at katanggap-tanggap. Ito lang naman yung importante. Mapabilang tayo at tanggapin tayo. Kailangan, syempre, kayo mismo gusto nyo, ito kayo, di ba? Wala kayong agam-agam, wala kayong duda-duda. Tapos pumunta kayo dito, gusto nyo kasi mapagpala kayo. Maybe bless kayo ni Lord. Ang bawat tao, ito ay dahil nilikha tayo ng Diyos para isang relationship. Yan. Bakit tayo nandito? Kasi pag-isa na tayo napapamahal na kayo sa akin. Diba? Nabibigyan niyo ako ng kalakasan nyo, bakit ako nagkakatuloy kahit may sakit ako. Sabi ko, yung sa kabila doon, may mga sasalita ng ating Panginoon sa kailangan ko kayo. Dalit lang ako. Diba? At kapag tayo lumakad kasama ng ibang believers, ito, sa community of faith, ang paghahangad dito ay natutupad para maranasan natin ang pagmamahal, pagtanggap, at sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. So thank you Lord sa mga buhay niyo, kapatid. God never designed us to walk through life alone. And Christian journey ito ay hindi solo adventure, mga kapatid. Ito yung natin tatandaan nyo. Ang Christian life ay hindi natin solo adventure, kundi isang shared journey. Sa pamamagitan ng community ito, we receive the protection, encouragement, and correction, and love will to remain steadfast in Christ. Kailangan natin magpakatapat at mapagtiis yan sa presensya ng ating Panginoon. Ito yung conclusion ng ating buhay. Ang tunay na tagumpay sa buhay hindi lamang tungkol kung gaano kalayo ang narating natin, kundi kung sino ang taong kasama natin habang tayo ay naglalakbay. Walk with Jesus and walk with His people. For when we walk together, our faith grows together and we are better able to show Christ's love to the world. So thank you po. Sa salita ng ating Panginoon, alam niyo habang ginagawa ko, talagang last night ko na siya ginawa, so hilo-hilo ko, Lord, through your Holy Spirit, turuan niyo akong gumawa ng mensahe. Ito yung pinagawa ni Lord. Journey of Faith. So, thank you po sa ating mga kapatid na nandito. Naway na-bless kayo na kapatid. At pag-pray ko kayo. Ayan, gumawa rin ako ng prayer para sa inyo. Tayo lukot at bulikit sa oras ito. Ayan, hallelujah, hallelujah. Aming Ama na nasa langit, ayan, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras ito. Tunay napakapagpila niyo sa aming Panginoon. Na napunta kami dito, Panginoon, na matiwasay, na malinis na puso at isipan, na may hangarin, Panginoon, na meron kami matutunan ngayon. At bitbit namin sa paglabas namin ng bahay na to, Panginoon, na punong-punong ng pagpapala, Lord, at through your Holy Spirit. Salamat dahil hindi mo kami nilikha upang maglakad na mag-isa. Help us to cherish the people we have to place in our lives. Bigyan mo kami ng humility upang tumanggap ng tulong, wisdom, upang matuto mula sa iba, Hallelujah. At love upang maging mapagpala sa aming community. Holy Spirit, teach us to walk with you and walk with others faithfully. Gawin mo po kami instrumento ng mga encouragement, ng mga pagtanggap at mga pagmamahal sa bawat taong aming nakakasama.
sa aming journey of faith sa pangalan ng aming Ama na yung anak ni si Jesus. So, thank you po mga kapatid. Ayan, hindi ko alam yung flow ng yung Bible Baka study. meron silang may share. Okay, baka meron daw po kayong gustong Una sabihin. na si sister. Oo. Hindi, pagka na. Sige po. Unahin mo. Yan ang part mo dito. Sinabi po ni Tita Bia na kailangan po natin talaga ng magkaisa para matuto at para mag-grow. Hindi lang po sa pansarili natin, hindi para sa ating lahat po. Lalo po kay Lord. Kasi mahalaga po yun, may kaalaman tayo kay Lord at nagkakaisa tayo spiritual sa Kanya. Dahil siya po yung gumagawa ng paraan kung magkaisa po tayo lahat. Yun lang. Brother, sunod-sunod na tayo. Sige, kung sino po? Si Lynn. Meron niya. Si Che, ba't wala si Che ngayon? Taas mo na. Si brother. Salamat sa ating pagtitipon. Kailangan magtilingan para mabutan yung pagtitipon. Ang ating palataya, kailangan may gawa. May gawa yung palataya. Sa pagkakahirap, kailangan yung anak ay bigyan. Magtulungan. Nancy, kailangan ng pera, bigyan. Diba? Siyempre, expect nila po, balik wala nang balik. Kailangan eh. Opo. Kaya maganda po ay. Opo. Baka nagpaparinig ka na. Para magbayad na. Andiyan na pala si ate. Yes, kuha po ni Brother Mensay. Ano po pangalan ni Brother? Po. Brother at muna. Praise God po. Kailangan mo tayo magparito po lang. Wala gusto balik. Si sister. Ikaw sister. Sabi mo magbabayad ka naman. Yan kaya na. Ano, yun lang. Titingin lang tayo, di ba? Wala natin pababayaan. Amen. Nasa Biblia yun. Titingin lang para magtukan yung pagkakita. Sino niya ang tira. Hirang. Talagang gusto niyo po yung example, Sister Siya naman. Aray ko, ayan na. Nagaray na siya. Yung blessing, Opo. patay-pantay. Opo. Hindi yung mayaman lang bigyan mo. Sige, ikaw nanay. Si nanay, may baon to. Opo, lahat naman tama. Opo, lahat tama. May baon si nanay. Nagpasalamat ako sa Diyos na natutupad ko rin yung iniisip mo o na pag tuwing linggo, wala, pinaglalaanan ko ang Panginoon. At kung saan may nakikinig ako sa magandang balita. At pagbabasa rin ng Bible pagkalinggo, yun lang ang ko. Salamat sa Diyos at sa biyayang binigay niya sa akin at sa pag-iingat niya sa akin. Maraming salamat sa pagbibigay din niya ng malakas na katawan sa akin. Salamat. Si brother, sigurado meron yan.
Sa akin naman naintindi ko, ang ganda yung message ni Sister Kayla tungkol sa sa kung nangyari sa mga Israelita na kung bakit sila natagalan na makaabot dun sa papunta sa promised land. Kasi nga naman sa katigasan ng ulo nila, makaranas lang sila ng konti ng kagutuman, nagreklamo na naman, kung ano-ano, makakuha sila, wala silang tent, nagreklamo hanggang sa ayaw nilang sumunod kung ano yung din sa kanilang Moses, ayaw nilang sumunod. Kaya sila umabot sila ng ganon. Kahit si Moises mismo nung umusap siya ng Panginoon, nagreklamo rin yun eh. Pero sumunod siya. Kaya ganun din sa atin ngayon. May utos sa atin ng Panginoon. Sigurado ko, pumapasok sa pusong isipan ng bawat isa sa atin na magsimba naman ako sa linggo. Pero pagdating ng linggo, at may dumating na kapitbahay, ay may aligat to, meron tayo importante. Mawawala na naman yung kung ng Panginoon sa atin. Ganun din tayo. Kaya yung pagpapala na inaasahan natin, na dinadasal natin, nadidelay. Nadidelay yan. Kasi dinidelay rin natin yung income natin sa kanya eh. Ganun yun. Kaya ang aral doon sa atin, dapat kung ano yung tawag sa atin ng Panginoon, sumunod tayo. Sumunod tayo. Huwag ka nang magdalawang isip, huwag ka nang mag-alingaan, darating yung manhuwa. Alisin natin sa isip natin, sigurado at darating yung biyaya na yan. Sister Rodes. Happy na po ito. Happy na ito. Happy na rin. Oh. Sige, kanina po, nabanggit ni Brother yung huwag pabayaan ang pagtitipon. Sinabi po ni Pablo yun. Bakit po? Bakit nabanggit ni Pablo yun? Kasi sinasabi po sa lumang tipan, iron sharpens iron. Kapag pa tayo ay mayroong yung kutsilyo na yung tawag sa Tagalog, yung kutsilyo. Pag-iwa ng mga bawang, sibuyas, iba ba siya? Kapag ito ba naging mapurol na, ano ba yung pampatalas dito para bumalik yung pampatalas? Bakal din. Oo, bakal din po. Kaya ba, totoo yung sinasabi ng Biblia, iron sharpens iron, na pwede natin i-relate sa ating mga pagtitipon. Paano ba tayo magiging malalim sa ating pananampalataya? Paano ba natin makikilala ng lubusan ng Panginoon? Di ba sa mga kapwa mananampalataya din? Para tayo mga kutsilyo na kapag tayo ay mapurol pa at tayo po ay dinesign po ng Panginoon ng mga pagtitipon na ito para sa atin din manggaling yung ating katalasan o sa atin din manggaling yung kung paano ang maging malalim sa Panginoon, malalim sa pananampalataya. Bakit po kinakailangan na hindi natin, parati ko na naisip yung binagin ni Brother, na sinabi ni Pablo, na huwag pabayaan ang mga pagtitipong ganito. Kasi po, dito po ginagamit ng Diyos, ang katulad ni Pastora Ria, ginagamit ang mga pagtitipong ito para makilala natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Kasi kapag hindi po tayo maalam dito, malapit po tayo sa kapahamakan. Kaya tayo gusto ng Panginoon na huwag pabayaan ang mga pagtitipong ito para gabayan tayo ng Diyos through kung sino man yung pagsalita na ginagamit niya Sunday after Sunday o kung anumang araw ito para po sa isang matagumpay na buhay. Kasi sa isang Kristiyano po, hindi katulad ng mundo na nag-aaral sila kahit na hindi maalam sa Biblia yung mga kanilang tagapagturo. Pero hindi po maka-Diyos ang tinuturo. Pero dito po, mas may bentahin po tayo kasi ang tinuturo po dito sa mga ganitong pagtitipon ay ang kalooban ng Diyos sa buhay natin na para sa isang matagumpay na buhay Kristiyano. Amen po ba? Amen. Okay. Sino po ba? Wala na po. Sige, magka-closing na siguro ako. Sige, tapos kakain na tayo. Okay. Lord, salamat po. Salamat sa hapong ito na muli ay pinagtipon-tipon mo po kami
para magkaroon pa ng higit na kaalaman sa iyo, Diyos. Salamat po sa ginamit mong mensahera ngayong hapong ito, si Celia. Bagaman may dinaramdam po siya, bagaman na-feel ko po yung pain na nararamdaman niya ngayon, ay pinilit po niya para paglingkuran kayo kahit na masama yung katawan niya. Pagpalain mo lalo si Celia, o Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na mga dinaramdam niya sakit na ito, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, sinasaway po namin ang anumang karamdaman na nasa katawan niya. We pray for deliverance. We pray for total healing in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ihanda mo pa po siya sa marami pang journey, Lord. Ihanda mo pa siya sa marami pang digmaan na kanyang susuguin. Ang sa iyo po, ang kalakasan mo ang mapasa kanya. Sabi mo nga sa Philippians 4:13 that we can do all things through Christ who strengthen us. Lord, ang iyong kalakasan, ang mapasa kanya, ngayong oras na ito, we pray for total healing in the mighty name of our Lord Jesus Christ para sa aming kapatid. At sa aming mga kapatid na nandito, O Diyos, hayaan mo na ang mga salitang kanilang mga naririnig Sunday after Sunday ay hindi po pasayang lamang, bagkus ito po ay magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan para sa ikatatagumpay ng kanilang pagiging Kristiyano, O Diyos. Hayaan mo na pabaunin mo sila ng inyong pag-iingat, ng inyong proteksyon, saan man sila magpunta sa araw-araw, at i-provide po ninyo yung kanilang mga kakailanganin para mabuhay po. I-provide mo yung pera na pambayad ng mga bills, pambayad ng pagkakautang, pambili ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Ikaw ang Diyos na hindi maramot, O Diyos. Ikaw ang Diyos na mayaman. Ikaw ang Diyos na mayaman sa pag-ibig at kahabagan sa iyong mga anak. Kaya nga ngayong gabing ito, dinadalahin ko po ang bawat isang nandito na huwag mong hayaan na magkulang po sila sa kanilang kabuhayan, O Diyos. At parati po silang magpasalamat sa iyo. Hayaan mo na magkaroon po sila ng pusong magpasalamat, pusong tapat, pusong may pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat po sa araw nito. Pagpalain mo patuloy ang mga taong nandito, lalong-lalo na sina Sister Princess, Brother Adan, Sister Lourdes, na pinapahintulutan po kami na magdaos po ng aming Bible study every Sunday dito. Lalo mo po silang pagpalain at pagkaloob mo po yung nasa ng kanilang mga puso ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Salamat po. Maraming salamat. At i-bless niyo rin po ito pong pagkain na inihandaan po ninyo sa amin ngayong gabi ito. Nawa ay magkaragdag po ito ng lalo pang kalakasan sa aming katawang pagpisikal. Salamat po. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang aming pinupurit, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pagpakanan ng Diyos. Alam nyo, na-illustrate ko habang nakapitik ako nag-pray si Pastor. Nag-whisper si Lord Pilupang sa akin, sabi, mahal ko ang mga tao na nandiyan. So yung topic natin kanina, natututo tayo mapagmahal, mapagbigay. Sabi nga niya, matahal sa po si Servant of Christ Ministry na kabalikat ko po, ayan, sa biyaya po ni Lord, ginawa po kami instrumento para sa inyo. At isa lang kayo, di ba? Pero pag lumabas kayo, mag-multiply po kayo. So ang lahat ng papuri at glory ay kay God lang. Tayo po ay kumain. Amen. So, busog na, napaka-bless nyo. Busog na kayo sa Espiritu, busog pa kayo sa flesh. Ayan, yan. Salamat po sa inyong handa, ni Brother Adan po. So, thank you Lord po sa buhay natin, mga kapatid. Sige po, una na kayo. Oo na.